kabutihan at na ginagawa sa ating hymnal. To God be the glory. At alam ko po maraming ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Para sa Kanya po ang kaluwalhatian. Nandiyan ko pang bawat isa tumayo. Tayo po yaon sa Panginoon. Nandiyan ko pang bawat isa. Alam mo po ang buhay ng isang Baptist, isang Kristyano, pag umaawit sa Panginoon, nakatayo. Dahil yan po ang kagalakan mo sa harapan ng Diyos. Na siya po'y awitan natin. To God be the glory. First stanza, ready, sing. Salamat po. Ngayon pong hapon ay barinig natin ang biyaya ng grasya, ng kaligtasan na pinagkaloob sa bawat isa. At ang ating speaker ngayong hapon po ay isa sa mga preachers. At ito po ay naipag-pray na po dito yan ng mga preachers ay walang iba kundi si Brother David. Next time po ay men sa next time na Saturday. Sunday pala. Okay. Men, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Parang malamig ng panahon. Malamig pang inyong Magandang hapon. Ang ating bago tayo mag-start, baka pwede kayong i-request na mag-move ng konti sa harapan para naman sama-sama tayo dito sa harapan. At mahalaga na this afternoon, may mga Bibles kayo kasi buong pag-uusap natin ngayong hapon ay titingnan natin sa Bible. Okay? Kaya kung wala kayo ngayong Bible, sayang. Ang mangyayari, titingin kayo sa PowerPoint, tapos hindi rin kayo makakasunod kasi ang susundan natin ay nasa Biblia lamang. Okay? So, para po sa lahat ng mga nandito, may I request na sa ating pag-i-start, babasahin natin ang ating mga verses from Ephesians chapter 4. Kung nung Sunday, napag-usapan natin yung verse 1 to 3, 1 to 6,
Ngayon pong hapon, magsisimula tayo sa verse 1 hanggang verse 16. Grabe, parang humaba. Akala ko, Brother David, continuation lang ito. Pero, bakit humaba? So, may I request everyone na tayo po ay magsitayo. Okay? And also, i-note ko lang yung ating mga nandyan sa AVTech. Please grab your Bibles rin dyan, ha? Hindi porke nandyan kayo, ay hindi kayo, Okay? Tayo magsitayo, magbabasa tayo ng Bible from Ephesians chapter 4, verse 1 hanggang 16. Intindihin natin at anuhin natin yung kabuuan ng mga verses na ito. Okay? So, focus tayo on verse 1, sabay-sabay tayo. On our Bibles, please, verse 1. Ako lang po magbabasa, kayo po babasahin nyo sa inyong mga Bibles para hindi na kayo magbasa at masundan nyo ng inyong mga mata, manamnam ninyo yung mga bawat salita. Verse 1, I therefore, si Paul ito, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, na merong pagpapakumbaba, gentleness with long-suffering, forbearing one another in love. Sabi sa verse 3, endeavoring, or doon sa Tagalog, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa na pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, at isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ngayon, pagdating ng verse 7, ang sabi ni Paul doon sa verse 3 ay panatilihin ang pagkakaisa. Pero sa verse 7, ang sabi niya, nagmula siya sa pagkakaisa, pumunta siya sa pagkakaiba-iba. Kaya nung Sunday, sabi natin, hindi siya uniform. Hindi tayo uniform. Kung ano yung suot ng pastor, ano yung itsura ng pastor, ganun rin tayo. No? Or kung ano yung ating mga rules, hindi po. Hindi yun ang ating yung pagkakaisa natin nakadepende doon sa unang parte. Ito namang verse 7, yung pagkakaiba-iba. Ang sabi sa verse 7, subalit sa bawat isa sa atin, bawat isa, ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Ito yung nangyari. Kaya't sinabi, nang umakyat siya sa itaas, dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nagbigay siya ng gifts. Ito yung mga spiritual gifts. Speaking of gifts, lahat tayo ay may gifts. No? Sabi ng verse 7, verse 10, at bumaba siya, na siya rin namang umakyat sa kaitasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Kung sino yung bumaba, ay syempre, siya rin yung tumaas. Si Kristo yon, wala nang iba. Verse 11, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba mga propeta, ang iba ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Upang, ang dahilan kaya niya yung binigay, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya niya binigay itong mga taong ito para ituro ang salita ng Diyos at ma-equip, maihanda ang mga tao, ang mga banal kay Kristo o para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. 13. Gagawin natin to hanggang makarating tayo lahat saan? Sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap ng pagkakakilala sa anak ng Diyos. Hanggang maging taong may sapat na gulang o mature hanggang sa sukat ng ganap ng kapuspusan ni Kristo. Sa kakumpletuhan natin, hindi tayo nakumpleto dahil nagsama-sama tayo. Kung hindi, ang ating maturity ay hinahanap natin yung pagka-Kristo at sa isang simbahan, ang ating goal ay pagiging tulad ni Kristo. Verse 14, tayo'y huwag nang maging bata
na tinatangay ng mga alon at dinadala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandarayan ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya, na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Panguli, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat, na mabuti, fitly joined together, at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid, yung bawat nakakonektang parte sa katawan na ito, ay kumikilos at nagko-contribute ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Sa nabasa natin, ang focus natin ngayong hapon ay may kinalaman sa simbahan. At ang simbahan ay isang pinagtipo ng Diyos na may iba't ibang tao na ang requirement ng pagiging membro ng katawan na ito ay hindi yung magpabaptismo ka dyan, hindi. Ang requirement ay ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Kristo. Sa pagsimula po natin, manalangin tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong as we break down, habang hinuhukay natin ito ngayong hapon, ang kagandahan ng yaman ng Ephesians chapter 4, pagdating sa isang simbahan, namnamin natin ang kagandahan ng grasya ng Diyos. Let's pray. Panginoon, sa hapon na ito, lumalapit kami sa inyo. Tanggap namin, Panginoon, ang aming limitadong kaisipan, ang aming limitadong kakayanan. Hindi namin, Panginoon, sukat na maaabot ang inyong katalinuhan, ang inyong plano, ang kagandahan ng inyong grasya pagdating sa simbahan, kung paano binigay niyo po ang inyong buhay para mailigtas, matubos ang simbahan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming pag-uusapan. Dahil mahalaga na ang isang simbahan ay hindi nakatutok sa kanyang sarili sa kung anong meron siya, kung hindi, Panginoon, sa isang pinaka-importanting bagay na meron ang isang simbahan, at yun po ay ang grasya ng Diyos. Salamat, Panginoon, ibinabalik ko sa inyong kapurihan. I-bless niyo po kami, i-open niyo po ang aming puso at isip sa pagsimula namin. Kahit ako, Panginoon, na nandito sa pulpito, Lord, wag niyo po akong hayaan na lumabas sa inyong salita. Wag niyo po ako, Lord, hayaan na magsabi ng pangalan o kahit sinong tao, Panginoon, dahil sapat na ang inyong salita, sapat na ang inyong grasya, Panginoon, para maintindihan namin na ang simbahan, Panginoon, ang kailangan ay si Kristo at ang grasya at hindi ang kung ano-anong bagay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, marami sa panahon ngayon ang nakikita nyong sa Facebook especially, mga simbahang naghihiwa-hiwalay, nag-split, no? Nagkaroon ng argumento, nahati ng simbahan. Yung membro nasaktan, aalis sa simbahan. Yung isang leader sa church, merong hindi naka-agree na leader rin sa church, hinati nila ang simbahan. Na para bang ganun na lang ang simbahan, na convenience lang ang hinahanap natin doon. Dahil may community doon na nakikinig sa atin, dahil may community doon na nakakaintindi sa atin, ay tinuturing natin ang simbahan na parang social hub. Pag may nangyari, sipat na ako. Ito ang isang question ko sa inyo ngayong hapon. Ang simbahan ba ay isa lang bang organisasyon na may pastor bilang leader nito at may mga membro? Para lang sabihin na simbahan, dapat may membro, di ba? Bakit ka tinawag na simbahan? Kasi may pastor, tapos may membrong nakikinig sa pastor. Yun bang simbahan?
ang simbahan ba ay checklist lang natin bilang isang tao? Na pagka Sunday pupunta ako sa church. Kasi yun ang pagiging Kristiyano. Ganun ba ang simbahan? No? O ang simbahan ba ay isang grupo ng mga tao na dahil Baptist ako, dito ako mag-church sa Baptist Church. Ako naman Protestant sa Protestant Church. Ganun ba ang simbahan? Malalim, mas malalim pa sa ganong kababaw na perspective ang simbahan. Hindi natin dapat kakalimutan itong isang bagay na to. Ang paraan para tayo ay maging membro ng simbahan ay hindi sa pamamagitan ng kahit na anong pamamaraan ng tao, hindi sa pamamagitan ng kahit na anong rules ng simbahan, requirement ng simbahan. Ang pamamaraan para ikaw ay mapabilang sa isang simbahan ay kung ikaw ay na kay Kristo. Simulan natin sa ganitong perspektibo. Bakit? When we talk about the church, we don't talk about the name of the church. Hindi tayo magsimula sa Baptist. Pagka pinag-usapan natin ng church, we don't start with Baptist, Protestant, Catholic. Hindi tayo mag-start doon. Saan tayo magsimula? When we talk church, we start with God. Magsisimula tayo sa Diyos. Hindi yung gusto natin, ay dahil doon ako magpapamember kasi doon nagpapakape sila. Di ba? Di ba? Or doon ako magpapamember kasi yung mga members doon abot yung aking intellect, no? Talaga ba nagjo-joke kami or nag-uusap kami? Nakakasabay ang lahat. Di ba? Convenience. Simulan natin sa Diyos. It's God and it's always God ang sentro ng church. Imagine sa Acts, ang simbahan ng Acts, malinaw na binanggit doon. Hindi yung mga preaching ng mga apostol ang nakapagdagdag sa church. Sabi sa Acts, and God added to the church daily. So hindi pala yung mga program natin, hindi yung mga activity natin ang nagdadagdag sa church. Bawat isang disipulo ay nagpapatuloy, pero hindi rin sila ang nagdadagdag sa church. Ang nagpalakas ng church, ang nag-maintain ng church. Actually sa Revelations, ang sabi pa nga doon, ito yung challenge ng Panginoon sa kanila eh. Kung hindi nyo aayusin ang inyong paglalakad, tatanggalan ko kayo ng kandila. Ang Panginoon pa yung nagre-remind sa kanila sa pamamagitan ni Apostol John na nagsulat ng Revelation, pinadaan yung sulat na yon saan? Sa mga simbahan na dapat makabasa ng mga bagay na yon. Dapat maging alarming sa atin mga kaibigan at mga kapatid na ang isang simbahan, ang miyembro sa simbahan na yan, nandiyan siya, hindi dahil nakilala niya ang Diyos. Ang isang simbahan nagsisimula sa Diyos at meron tayong iisang common thing kung bakit tayo ay nandito lahat. Ang sagot sa problema ng isang simplified at shallow na church, nakalat na ngayon, popular yan ngayon, no? Tara, start tayo ng church doon, sa ano tayo? Na walang maayos. Basta lang makapagsimula ng church. Basta lang tatawagin na church na hindi maayos ang kanilang pinagsimulan. Ay isang delikadong simbahan. Mga kaibigan at mga kapatid, ang sagot sa perspective na ito ay yung salitang grasya. Hindi nyo ba alam na ang grasya, ito ang dahilan kung bakit at the first place, ang mga tao sa loob ng simbahan ay nasa simbahan? Pag-isipan nyo mabuti. Pag tinanong mo isang member, bakit ka member ng church na ito? Anong sagot niya sa'yo? Kasi niligtas ako ng Panginoong Kristo eh. Anong pinagmulan ng kaligtasan na yon?
Grasya ng Diyos. Kita nyo? Grasya ang sinimulan. Ito ang rason kung bakit, mga kaibigan, mayroong mga churches kahit na maliit sila, nag-i-stay sila. Stay sila together. Malakas despite sa persecution. Tingnan nyo, Jerusalem Church, Hudyo, mga Romano, gobyerno nila, pinipersecute sila. Pero bakit matatag sila? Dahil alam nila ang tinatawag na grace, ang pinagmulan ng kanilang pananampalataya, ang dahilan kung bakit sila nagtitipon. Ito rin ang rason kung bakit ang mga members ay nagkakaisa. Bakit? Kasi alam nila ang grasya ng Panginoon. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga membro ng isang simbahan ay may iisang goal. Bakit? Kasi alam nila yung natanggap nilang grasya, kailangan rin nila ibahagi sa ibang tao. The Great Commission. Bawat isa sa atin ay may goal na makapagbahagi ng salita ng Diyos. At ang dahilan nun ay ang grasya ng Diyos na natanggap rin naman natin. Ito rin ang reason kung bakit ang simbahan ay importante sa mga membro. Sa mga membro ng isang simbahan. Bakit? Kasi alam nila na yung mga kasama nila sa loob ng simbahan ay yung niligtas ng Diyos at nilagay nila sa kamalig. Nilagay ng Diyos sa kamalig para maging kasama mo, kasama natin, kasama ng bawat isa sa atin. Tandaan natin hindi tayo ang gumustong magpa-member dito. Ang Diyos ang nagdala sa atin dito sa Kamalig Baptist Church. At ang dahilan noon ay ang grasya ng Diyos. Sa dami ng simbahan, bakit kayo nandito? Hindi ko alam. Hindi ko nga rin alam kung bakit kami nandito. Tubong tagig ako. Oh. Dahil sa grasya ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, ang dahilan kung bakit ang isang membro kahit na masaktan siya, siya ay ma-offend, masugatan, ay mananatili siya hindi dahil magpapakamartir siya, kundi mananatili siya para ayusin yung problema sa simbahan imbis na takbuhan. Kasi alam niyang doon siya nilagay ng Diyos. Ang dahilan nun ay ang grasya ng Diyos na naiintindihan ng miyembrong ito. Mga kaibigan at mga kapatid, because the church, ito ang sagot, because the church understand God's grace. Ang core idea ng message natin, or yung tinatawag nilang big idea ng message natin ngayong hapon, ay ito, pakinggan nyo itong question na to. If, pwede dyan pakilabas? If we understand God's grace, we should make every effort to guard and maintain the unity of the church. Saan yung Brother David nakuha? Doon rin mismo sa verse na binasa natin kanina. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin para guwardyahan at i-maintain ang pagkakaisa natin bilang isang simbahan. Hindi ko kinakausap yung ibang simbahan sa ibang simbahan. Kinakausap ko ang simbahan ko ngayon. Simbahan nating lahat na pinaglagyan sa atin ng Diyos. Ang Kamalig Baptist Church. I am speaking to everyone here as my fellow brothers and sisters sa Kamalig Baptist Church. Kung naiintindihan ninyo, dapat maintindihan natin ang grace ng Diyos. Para ito ang maging rason mo, nagwardyahan at bantayan at panatilihin ang pagkakaisa ng simbahan. Bakit? Ito yung question. Bakit? Bakit kailangan natin gwardyahan at i-maintain na? No? Unang-una sa lahat, kung bakit? Kasi, kung maintindihan ninyo ang God's grace, itong second phrase na ito, that we should, itong gagawin natin, madali na lang to. Kasi may rason ka. Naiintindihan mo yung rason. Naiintindihan mo yung kahalagahan. Unang-una sa lahat, tutukan natin yung tinatawag na salvific grace. Dahil
Sa salvific grace ng Diyos, when we say salvific, ito yung grasya ng Diyos sa konteksto ng kaligtasan natin. Ito yung grasya na nagliligtas. Grasya na nagliligtas. Dahil sa grasyang nagliligtas ng Diyos, ito ang pundasyon ng simbahan, sa pagkakaisa ng simbahan. Well, dapat, gwardiyahan natin itong mga bagay na to. Gwardiyahan natin itong mga totohanan na to. Anong ibig ko sabihin? Babasahin natin ngayon sa verse 3 hanggang verse 6. Ang mga rason kung ano ang nagbibigay sa atin ng pagkakaisa sa isang simbahan. Okay? Matitest nyo agad yan eh. Pagpasok pala ng isang tao, pag tinanong mo, anong pagkakakilala mo sa Diyos? Ay, yung Diyos, ang kilala kong Diyos si Allah. Mali yan. Matitest mo agad yan. Merong pagkakaisa ang bawat isa sa atin dito kung bakit kaya natin magtulungan, kaya nating magkaisa pagdating sa mga pananaw, sa mga goals natin as isang church. Merong basihan. At ang ina-argue ko sa inyo ngayong umaga sa ating unang punto ay ang dahilan nito, yung grasyang nagliligtas. Okay? Kasi bawat isang believer, for sure, naiintindihan nyo itong importanteng bagay na ito sa verse 3 and 6. Dahil itong bagay na ito, meron tayo nito, magkakaparehas tayo. Meron ito. Ngayon kung may kulang ka dito, questionin mo sarili mo, bakit hindi ako naniniwala doon? No? So, define muna natin, ano ang salvific grace of God? Ito ang salvific grace of God. Before we continue, para ito yung start natin, meron tayong ground zero, ano ang salvific grace? God's salvific grace is God giving us a favor we don't deserve. Where Christ gives His life as payment, satisfying the justice we deserve. Sabihin, ang salvific grace ng Diyos ay yung pabor na binigay sa atin ng Diyos na hindi dapat sa ating ibigay. Dahil ang dapat sa atin ibigay ay hustisya para bayaran yung kasalanan natin. Ngayon, ano yung binigay ng Diyos na pabor na hindi natin dapat matanggap? Yung binigay niya yung kanyang anak para mamatay, para bayaran yung dapat tayo ang magbabayad. Ang deserve natin, hustisya, pero ang binigay sa atin ay awa. Nakita niyo yun? Yan ang salvific grace of God. So kung ang salvific grace of God, through Christ, ang nag-iisa sa atin, o ito yung rason ng ating unity, bigyan ngayon natin ng linaw. Ano yung mga foundational truths, next doon, ano yung mga foundational truths and commonalities, yung pagkakapare-parehas natin sa mga katotohanan ito, na dinala sa atin ng grasya ng Diyos. Lahat ng babanggitin natin dito ngayon ay galing sa grasya ng Diyos at nagmula sa grasya ng Diyos. At dito tayo nagkakaisa. Unang-una sa lahat, ang pinakapaborito natin, ang simbahan. Because of Christ, we belong to one body where Christ is the head. Okay? Dahil sa grasya ng Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin, inilagay niya tayo sa isang katawan. At yung isang katawan na yon, sino ang ulo doon? Si Kristo. No? Importante ito. Hindi ito matatagpuan kung gaano karami ang mga tao sa simbahan. Kung hindi saan ito matatagpuan. Hindi rin ito matatagpuan sa kung anong kaya nyong gawin, ano yung mga abilidad na meron tayo, ano yung mga properties na meron tayo. Ang importance ng simbahan ay matatagpuan kay Kristo. Kaya kung ang isang simbahan ay kilala dahil sa mga program nila, ay kilala sa mga event nila, at hindi si Kristo ang kilala sa simbahan yan, that is not an example of a biblical church. Ang importansya ay matatagpuan
sa connection ng simbahan kay Kristo. Christ is the head. If a church ay hindi makikitang dikit kay Kristo, united kay Kristo, ito ay false at patay na simbahan. 1 Corinthians chapter 12:27, saglitin natin ng konti. Ang sabi dito, please look at this verse. Now ye are the body of Christ. Kayo nga ang katawan ni Kristo. At bawat isa ay mga bahagi. Kayo, sino ito? Sino ang katawan ni Kristo? Bawat isa sa atin na mananampalataya, na nagpakilala na gusto kong sumunod kay Kristo sa pamagitan ng tubig ng bautismo, ikaw ay membro ng katawan ni Kristo. Each member, bawat isang membro. Ibig sabihin, lahat ng membro sa isang simbahan ay na kay Kristo. Niligtas ni Kristo at binigyan ng grasya ng Diyos. Naniniwala ba kayo dyan? Amen. Diba? Kung ang simbahan, sige lang baptize para lang dumami sila, isa yung patay na simbahan. Bakit? Kasi mga kaibigan, quality, hindi quantity. Mga kaibigan, ang kailangan natin maintindihan, hindi tayo ang nagdidikta, nagbibigay ng rules kung paano pumasok ang isang tao sa simbahan. Si Kristo ang nagbibigay. At paano yung sinabi niya dyan sa 1 Corinthians? Now you are in Christ, body. Sa katawan ni Kristo. Kasi na kay Kristo ka. Parte tayo ng katawan ni Kristo, bawat isang membro ay kay Kristo, at dahil si Kristo ay namatay para sa bawat isa sa inyo na nandito ngayon, ibig sabihin, ang simbahan ng Kamalig Baptist Church na may mga membro, na may mga tao, na parte dito, na isang mananampalataya, ang simbahan na to ay kasama sa binayaran ni Kristo sa krus. Ito po ang kailangan natin unang makita dito. Parte tayo ng body ng Diyos. Sunod, because of Christ, meron tayong iisang spirito. Okay, may iisa tayong spirito. Itong spirito na to na nagbigay sa simbahan, na matatagpuan natin sa Acts, ang spirito na to ang nagbigay ng gifts para doon sa mga mananampalataya. Okay? Ito rin ang parehas na spirito na nagbuhay. Itong spirito na to, itong one spirit na to, siya rin ay parehas na spirito na nagbigay buhay. Ano pa? Ito rin ang parehas na spirito na iniwan ni Kristo para sa bawat isang mananampalataya. Hindi lang yon. Ito rin ang parehas na spirito na iniwan ni Kristo sa bawat isang mananampalataya. No? Binigay niya at iniwan niya sa bawat isa sa atin. At ito rin, itong spirito rin na to ang rason kung bakit tayo nagkakaisa. Tandaan po natin, bilang isang Kristiyano at membro ng church, meron lang tayong isang spirito. Hindi tayo magkakaibang spirito, no? Mayroon tayong isang spirito. Paano yung Brother David? May spirito ako ng Diyos, may spirito siya ng Diyos. Ilan ba ang spirito ng Diyos? Ang sagot, isa. Paano yun nangyari? Hindi ko rin alam. I don't know. Di ba? Pero ang sabi ng Biblia, bawat isa sa atin ay iniwanan ng comforter na tutulong sa atin. Paano yun nangyari? Hindi ko alam. At hindi rin pinakita ng Biblia. But I know that every one of us nandoon ang Spirit sa atin. Bakit? Kasi kaya natin magkaisa. Siya nga ang source ng pagkakaisa natin. Sino? Ang Holy Spirit. Pag pinag-usapan natin si Kristo, kahit hindi kita kilala, magkakaisa tayo kay Kristo. Uy, mananampalataya ka pala. Bakit? Kasi may iisa tayong Spirito. At yun rin ang same na Spirit kung saan nakukuha ng simbahan ng kanyang kapangyarihan. Kaya, hindi lang si Kristo, but also the Spirit is involved in the church. At hindi nyo ba alam, yung Father ang nagbigay ng mga panukalang ito. Kaya involved ang Triune God sa simbahan. Hindi sa ating intelligence, hindi sa number natin, hindi sa strength natin, ang kapangyarihan ng simbahan galing sa banal na Espiritu. Buksan natin, 1 Corinthians 12:13. On 1 Corinthians 12:13, silipin lang ulit natin.
Okay? 1 Corinthians 12:13. Anong sabi dyan? Diyan na kayo, say amen. Amen. Verse 13, basahin natin. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay ano daw? Binautismuhan tayong lahat tungo saan? Sa isang katawan. Ibig sabihin, ang nagdagdag pala sa atin sa katawan ni Kristo ay hindi yung bautismo dito, kung hindi yung bautismo na nanggaling sa espiritu. Nung manampalataya ka, ang espiritu ang naglagay sa iyo sa katawan ng Diyos. Nakita mo ba yun? Hindi. Pero nung manampalataya ka, yun ang pangako ng Diyos. Parte ka na ng katawan ni Kristo. Dahil sino ang nagawa? Yung iisang espiritu na meron tayo. Kaya hindi tayo magkakaiba-iba ng di ba? Ang sabi nga dito, binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Hudyo ka man, Grego ka man, mga alipin man o mga laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Anong sunod? Dahil nagkakaisa tayo dahil kay Kristo, meron tayong iisang hope of calling. Ano yon? Ang church at ang bawat isang membro sa simbahan ay may pinangakong isang destiny, isang pupuntahan, isang future. Ano yon? Health? Hindi. Wealth? Hindi rin. Sana all. Di ba? Nung manampalataya ka, ang pangako sa'yo, yayaman ka. Sana all talaga. Pero hindi yun ang pangako ng Panginoon eh. Di ba? Hindi yun kahit anong bagay na makukuha natin sa mundong ito. Dahil hindi rin ang mundong ito ang tahanan natin. Ang pangako sa atin ay assurance of eternity with Christ. Kaya pag sinabi natin hope, ano yung pag-asa natin? Whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life, kasama ni Kristo sa eternidad. Kung naniniwala ka sa bagay na ito ang pag-asa ng bawat isang believer. Pag nanampalataya ka, ang future na pangako sa atin ng Panginoon, pangako sa atin ng Panginoon ay eternidad kasama siya. Hindi lang yun. Sunod, dito, meron tayong iisang Lord. Importante ito mga kaibigan. Bakit? Dahil meron tayong iisang kaligtasan, sa pamamagitan ni Kristo, meron tayong iisang Lord. Ito po si Kristo. Yung iisang Lord natin, si Kristo yan. Dahil meron tayong parehas na salvation na tinapos niya at inassure niya sa pamamagitan ni Kristo sa krus, bawat isang believer ay merong iisang tagapagligtas. Tama? Meron tayong isang tagapagligtas. Naniniwala kayo doon? Ang tagapagligtas mo ay tagapagligtas ko rin. No? Hindi tayo iba-ibang tagapagligtas. May isa tayong tagapagligtas at may isa tayong Diyos o Lord. Ang Hudyo ay hindi different sa Greeks, sa Hintel. Ang sabi nga ng isang British Protestant Christian missionary sa China, ang sabi niya ganito, Christ is either Lord of all or He is not Lord at all. Ibig sabihin, personally, kung sinasabi mong Diyos mo si Kristo, pero hindi siya ang Diyos ng buhay mo, hindi mo talaga siya Diyos. Kita niyo yun? Ganun katindi. Kasi pag sinabi mong Diyos si Kristo, siya ang boss. Bakit may iba kang boss? Siya lang ang iisang boss natin. Siya ang Lord of all. Siya ang Master of all things. Mga kaibigan at mga kapatid, kailangan nyo itong itindihan. Hindi lang po ito sa personal natin. Hindi nyo ba alam kahit sa mga unbeliever, ay Diyos rin siya ng mga unbeliever? Hindi nyo ba alam kahit lahat ng nilikha sa mundong ito, Diyos siya ng lahat ng nilikhang bagay sa mundong ito? Hindi kayo naniniwala? Philippians chapter 2 verse 10 to 11. Basahin natin. On your Bibles please. Ano sabi dyan? Philippians chapter 2 verse 10 to 11. Are you there? Say amen. Philippians 2 verse 10 to 11. Basahin nyo at mawindang tayo sa katotohanan ito. Diyan na kayo? Say amen. Verse 10, basahin natin. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit
at sa lupa at sa ilalim ng lupa. 11, at ipahayag ng bawat dila na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng Diyos Ama. Sa ikaluluhati na, bubulol tuloy ako, no? For the glory of God the Father. Kahit ang mga bundok nakayoko kay Kristo, ang dagat na sobrang lawak nakayukod sa Diyos na ito. Nakita niyo yun? Kahit yung mga nagre-reject sa kanila, wala kaming pakialam sa iyo, Diyos. Pero pagdating ng panahon, yuyuko ang mga yan. Bakit? Walang makapagbabago. Maniwala ka o hindi sa Diyos, Diyos pa rin siya. Pero isang pangako niya, kung nasa Kanya ka, ligtas ka. Mga kaibigan at mga kapatid, may isang Diyos tayo at nagkakaisa tayo dyan. Alam niyo ang dahilan? Dahil may iisa tayong kaligtasan. At yun ay galing sa grasya ng Diyos. Dahil kinaawaan tayo, kaya may isa tayong katawan, may isa tayong pananampalataya, may isa tayong Lord, may isa tayong Espiritu, dahil sa grasya ng Diyos. Hindi lang yun. Sunod, dito ay yung pananampalataya. Dahil may iisa tayong kaligtasan, meron tayong iisang pananampalataya. Ano yung pananampalataya na to? Walang iba kundi ang gospel. Pagka tinanong ka, ano ang pagkakaiba ng pananampalataya ng ibang reliyon sa Kristiyano? Ito ang sagot. Yung iba, gawin mo to, langit ka. Sa Kristiyano, maniwala ka. Sa tapos ng ginawa, langit ka. Itong pagkakaiba. No? Hindi tayo ang gumawa. Wala kang kayang gawin. Maniwala ka sa tapos ng gawain ni Kristo. Namatay na siya sa krus, at kung sinong manampalataya, ililigtas niya. Papatawarin niya. Ibabalik niya sa Diyos. At idideklara niyang parang hindi nagkasala dahil yung kasalanan nung makasalanan na yon ay nilagay kay Kristo at binayaran ni Kristo sa krus. At yung kalinisan ni Kristo, yung kaputian ng kanyang kaluwalhatian, inilipat sa iyo. Mga kaibigan, may iisa tayong pananampalataya, and that's the gospel. Christ died for you. Manampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa krus. It's the same salvation for every member dito sa simbahan na ito. Huwag natin ito tatanggalin. Nagkakaisa tayo dito. At ito yung dapat gwardiyahan natin. Gwardiyahan natin bilang miyembro ng simbahan ito. Hindi dapat mawawala ang foundational truth na yan sa atin. Ano yung sunod dito? We have one baptism. Eto na. Bigyan ko kayo dito ng ano. Water baptism yan, brother, di ba? Ang sagot ay hindi. Bakit? One baptism. Bigyan ko kayo ng example. Yung magnanakaw na nakapako katabi ni Kristo, kasama ba siya sa katawan ni Kristo? Yes or no? Kasama. Sabi nyo kasama. Ang tanging paraan para ang isang mananampalataya ay maging parte ng katawan ni Kristo ay kung siya ay mabautismuhan ng Espiritu. Nakita niyo yun? So paano yun? Paano yun? Hindi man siya nilubog sa tubig. Nakapako nga siya sa krus. Paano yun? Di ba? Kaya hindi ito water baptism. Ito ay bautismo ng Espiritu. Mga kaibigan at mga kapatid, lahat tayo ay binautismo ng Espiritu. Bigyan natin ng explanation yan. Nabasa na natin to kanina. 1 Corinthians 12:13, balikan lang ulit natin. Andiyan na po ba kayo? Say amen. Andiyan na kayo? Andiyan na kayo? Say amen. Sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu, binautismuhan tayong lahat tungo saan? Sa isang katawan. Paano ka nga ulit magiging parte ng katawan ni Kristo pag ikaw ay binautismuhan ng ano? Hindi. Binautismuhan ng Espiritu. Kaya kahit na yung mga Presbyterian na mga wisik-wisik, ay kapatid natin sa Panginoon. Parte sila ng katawan ng Panginoon. Bakit? Kasi ito ang nagiging dahilan ng pagiging parte ng katawan ng Diyos. No?
parehas natin sila ng pananampalataya. One faith, one Lord, one baptism. Water baptism tayo, sila wisik. Paano yun? Nabubaptize sila ng ano? Paano yun? The answer is, we are baptized by the Spirit. Ang baptism natin dito is only a symbol. Ito ay simbolo ng baptism ng Spirit. Bakit? Tulad kaninang umaga sa Sunday School, ang nakapagdeklara kay Abraham na matuwid ay nung ginawa siya ng Diyos, tinawag siyang matuwid. Pero pagkatapos nun, pinatunayan niya, sinabi niya sa kanyang mga kasama, dahil ako ay matuwid, ipapakita ko sa inyo na matuwid ako. Nagpatuli siya sa rituales na ibig sabihin malinis siya. Ganun rin po ang itsura ng water baptism. Kaya tayo sumusunod dyan, kasi gusto natin ideklara na malinis na tayo. Binautismuhan na tayo ng Espiritu. We are dead, made alive. We are, meron tayong batong puso na ginawang flesh o laman ng Diyos. Binuhay tayo ng Diyos sa pamagitan nito. Binautismuhan tayo. Mga kaibigan at mga kapatid, ganun ang pinapakita sa atin. Kung pwede mo dyan may pakita, the baptism of the Holy Spirit is the work of the Holy Spirit where He places. Inilalagay niya. Lugar ito ha, space. Di ba? Space. Pag nagsabi tayong where, meron kang space na paglalagyan. Where He places the believer into. Ano yung lugar na yon? Yung lugar na yon ay yung pagkakaisa natin kay Kristo. Nilagay ka sa pagkakaisa kay Kristo and other believers. Ibig sabihin, nung tayo ay nabautismuhan ng banal na Espiritu, ito yung nangyari. Ito ikaw, ito si Kristo. Pinagkaisa tayo. Pinagkaisa tayo. Kaya mga kaibigan, ang simbahan ay gagawing asawa ng Panginoong Jesucristo. Ito ay dinescribe as asawa. Kasi dikit tayo sa Panginoong Jesucristo. May union tayo with Christ. Meron tayong pagkakaisa kay Kristo. Nung naligtas ka, na kay Kristo ka na. At si Kristo ay nasa iyo. Sabi sa diyan, abide with me and I in you. Nasusundan mo ba natin? Mga kaibigan, Christ is the head of the church. Parte tayo ng body na kung saan yung body na yon ay kaisa nino. Kaisa nino? Nino? Ni Kristo. Ibig sabihin mga kaibigan, dapat ang simbahan kaisa ni Kristo. Pag may ginagawa ang simbahan na hindi pang galawan Kristo, grabe pang kantong salita na, no? Hindi galawang Kristo, hindi yan pang Kristong simbahan. Hindi si Kristo ang namumuno dyan, hindi si Kristo ang head dyan. Bakit? Mga kaibigan, sino ang gagawa para tayo ay makasunod kay Kristo? Ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Bahala kayo dyan, Brad. Bahala kayo dyan. Di ba? Bawat isang believers, dapat maintindihan niyo to. We have one baptism. And lastly, meron tayong isang Father who is above all, through all, and in you all. Ngayon, nabanggit natin lahat ng mga foundational truths na kung saan common sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay naniniwala at pinaniwalaan at tinanggap ang grasyang ito. Tingnan niyo ito mabuti. Next. So, if it is by God's grace through Christ, then it means, ano ibig sabihin nun? Then it means, the church and its people did not create the things we unite on. Hindi tayo nagkakaisa sa ginawa natin. Ibinigay lang ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus. At lahat tayo ay binigyan ito. Nagkakaisa tayong lahat sa bigay ng Diyos. Hindi sa ginawa natin. Kaya pag may isang pastor or leader ng church na nagsasabing, akin tong simbahan na to, binuo ko to, mahiya ka. Dahil hindi sa iyo ang simbahan. Lahat ng nanggaling dyan, pati yung kaligtasan mo na naging requirement ng pagiging miyembro mo ng simbahan, ay galing sa grasya
ng Diyos. Wala tayo ditong ginawa. Wala tayo ditong binuo. Lahat ng meron tayo dito sa Articles of Faith natin, Church Covenant natin, yung ating requirement sa ating baptism, yung ating pag-share ng gospel, lahat yon ay galing kay Kristo, sa salita ng Diyos. At yun ay binigay lamang dahil sa grasya. Kaya ngayon, to conclude our first point, if we understand that this foundational basis for our unity, our commonality, is brought by the salvific grace of God, then, itong gagawin natin. Bilang church members, bilang isang church, let's make every effort to protect and guard these standards. Huwag kayong magbabawas dito. Huwag nyong papababain ang standard na to. Ay, hindi. Okay lang, mag-attend ka lang. Membro ka na ng church. No! Hindi natin ibababa ang standard na ibinigay lang sa atin na tagatanggap lang tayo ng grasya at awa ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Gawin natin ito, wag natin ito i-water down. Protektahan natin. So kung ang salvific grace ay ang aspeto kung saan pinakita ni Paul na nagkakaisa tayo in unity in the body. Ang salvific grace ay nagbibigay sa atin ng pagkakaisa. Foundational na pagkakaisa ng mga katotohanan kung saan tayo nagkakaisa. Specifically tayo mga members, ha? Itong grasya na to, naman ang susunod natin pag-uusapan. Ibig sabihin, Brad, may dalawang grasya? Yes. Itong pangalawang grasya na to is another perspective of God's grace. Yung isa, tinawag nating salvific, dahil ang konteksto nito, yung binigay na kaligtasan ng Diyos. Itong pangalawang grasyang ito, ay ang grasya na source, pinagmumulan, kung bakit ang church ay hindi na nagkakaisa, kung hindi lumalago. Ibig mo ba sabihin, Brother David, ina-argue mo na naman sa amin na hindi natin gawa ang pagpapalago sa church? Tayo yung gumagawa. Yes, tayo ang gumagawa. Tayo yung mga nagtatao sa church. Tayo yung gumagawa ng mga ministry. Kaya dumadami ang tao. No, hindi tayo yon. Papatunayan ko yan sa inyo sa susunod nating punto. Number 2, makikita natin kung bakit sinasabi natin doon sa ating pinaka-topic na kung naiintindihan natin ang grasya ng Diyos, puprotektahan natin ang pagkakaisa ng simbahan. Itong pangalawa, kung naiintindihan natin ang grasya ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, mamemaintain na natin ang pagkakaisa sa simbahan. O di ba sabihin pala tayo ang gagawa? Hindi. Papatunayan ko sa inyo na dahil rin yon sa tinatawag nating enabling grace. Because God's enabling grace is the source of the church growth, we should use the spiritual gifts for service to maintain the unity of the church. Diyan pa lang, alam nyo na pag-uusapan natin, meron gifts, at yung gifts na yun gagamitin natin para ma-maintain na ang pagkakaisa sa simbahan. Ano ibig mo niya sabihin? Lilinawin natin yan. No? Ulitin ko po sa inyo, hindi ang talino ng mga membro sa simbahan, hindi ang galing ng bawat isa sa atin. Kaya kahit na ikaw ay matalino at ikaw ay membro dito, it doesn't matter. Bakit? Kasi kung hindi ka lang naman magagamit ng Panginoon, hindi ibig sabihin nun na kukulangin ang simbahan. Maglalagay ang Diyos na papalit sa iyo. Maglalagay ang Diyos na magiging another part mo na specific, at siya ang gagawa ng ginagawa mo dati. Hindi man tulad ng ginagawa mo, pero gagawin niya yung nakaatas sa kanya ng Diyos. At sino ang dahilan ulit nun? Tayo ba? Ang dahilan nun, yung nagdagdag rin sa church. Sino? Ang Diyos. The church is not because of us. Bilang mga parte ng isang katawan, may isa tayong mind,
Si Kristo ang head. Ano pa? Ang perspective na titingnan natin ay nakaturo sa bawat isa po sa atin. No? Sabihin, makinig tayo lahat, bawat isang individual na membro ng church na ito. Tingnan nyo kung ano yung sinasabi ng mga verses pagdating sa ating iba't ibang gifts na binigay ng Diyos. Iba't iba ha? Iba't iba. Na kayo wag kayo magtatampo. Hindi naman ako kasing galing ni brother ganito, sister ganito. Oo, kasi iba talaga yung gift mo. Diba? Hindi ka kasing galing doon. Kasi siya nakapagtuturo, ikaw nakapagtuturo ka, pero ikaw yung nagtuturo na malumanay. Siya naman yung nagtuturo ng, yung pang-teacher na intellectual. Yun yung kanyang gift. Ikaw naman ang gift mo, magturo ng malumanay. Di ba? Ang gift naman ng isa, kaya niya magturo sa mga bata. Ako paturuin mo to, nakasako na yan lahat. Di ba? Wala akong patience na gano'n. Bawat isa. Pakinggan nyo ito. Tingnan natin, ano ang enabling grace ng Diyos? Pakita. God's enabling grace, ito siya. Is God giving us favor we don't deserve through saan? Through our union with Christ, so that the believer can live out their faith and to be able in service to the Lord, which results in the building and edifying of the church. Kung gusto niyo lumago ang simbahan ito, kung gusto niyo tumatag ang simbahan na ito, hindi dumami in number ha. Baguhin natin isipan natin. Hindi natin i-goal na dumami sa number. Ang i-goal natin, lahat ng mga umaattend dito, makilala ang Panginoon at malaman ang kanilang gifts. Kasi doon tayo lalago pag alam ng bawat isa sa atin yung grasyang binigay sa atin ni Kristo. At yung grasya na binigay sa iyo, ang makapagbibigay sa iyo ng kaalaman na ito pala ang pwede kong gawin para sa Panginoon. Ganun lalago ang simbahan. Hindi yung, ikaw Brad, ganito ka. Sis, parang ano. Hindi. We are given grace. Alamin mo ang binigay sa iyo ng Panginoon. Ito yung tinatawag natin ano ulit? Enabling grace. Paano yan? Hindi ako nakapag-aral. Again, ano nga ulit? Enabling. Sino nag-enable? Sino ang nagbibigay sa iyo ng lakas, kaalaman? Sino ang nag-equip sa iyo? It's God. It's the grace of God. God's enabling grace. Now here are the reasons why God's enabling grace is important to a church. Okay? At simulan natin sa number 1. Number 1, ang reason is because through Christ's enabling grace, bawat isang miyembro ng simbahan ay binigyan ng gifts para gamitin sa service. Tandaan natin ito, each one, bata, matanda, kahit anong estado mo sa buhay, nakapagtapos ka o hindi, may gift ka. May gift na binigay sa iyo ang Panginoon. Para saan? Sabi ng verse 7, ipinakita niya sa verse 7, para daw saan? Verse 11 pala and 12. Tingnan nyo, anong purpose? Look at verse 12. Anong purpose ng mga gifts na binigay sa atin? For the edifying or perfecting of the saints, para ma-equip ang mga mananampalataya, para sa ministry, at para lumakas ang simbahan. Ang gifts na binigay sa atin ay para magsilbi tayo sa Panginoon at lumago ang simbahan. Ang tanong, alam mo na ba ang gift mo? Kung hindi pa, anong kailangan mong gawin? Magsanay, hindi. Ito ang kailangan mong gawin. Alam niyo ba, ang pinakamabilis na paraan para malaman mo ang gift mo, ganito. Kilalanin mo si Kristo at makikita mo ang burden na kailangan ng church kung saan ka pupuno. Hindi mo kailangan magsanay, hindi ako magaling sa music, practice ako ng music. Hindi. Kilalanin mo si Kristo, tapos nakita mo, kailangan ng tutugtog ng ano. Aralin ko nga. Aral ka.
ikaw ang pupuno doon sa bagay na yon. Dahil mga kaibigan, hindi ka binigyan ng random na gift. Hindi random yung gift. Tingnan nyo mabuti yung pagkakasabi sa verse 7. Ano sabi sa verse 7? But unto every one of us is given grace. Ano daw? Ayon saan? Ayon sa measure, sa kung ano yung specific na kailangan mo at kailangan ng simbahan na gustong ibigay sa iyo ni Kristo. Kasi yun ang gagamitin mo sa kanyang ipaglalagyan sa iyo na simbahan. Ano yun? Ano kaya yun? No? Hindi ko alam. Ikaw makakaalam niyan. Paano mo malalaman? Magsanay ka, hindi. Kilalanin mo si Kristo. At ang burden na yan, makikita mo. Ikaw mismo ang pupuno niyan. Hindi na kailangan ni pastor magsabi na, oy, mga preachers, ganito gawin. Hindi. Actually, ako, ayokong humarap dito sa ganito. Di ba? Pero God's grace, nakakainlove mag-aral ng salita ng Diyos. At ito, hindi nyo ba alam, ang pagbuo ng isang message ay sobrang matrabaho. Lalo na ngayon na nag-aaral kami ng homiletics, may rules at saka merong regulation. Pero bakit ang gandang mag-aral pa rin? Kasi kailangan ng simbahan ng mga mag-preach ng salita ng Diyos. Diba? Si pastor ang isa. Sino sunod? Yung mga men. Sino sunod? Kami. Pagkatapos namin, sino na? Kayo ang makakasagot niyan. Diba? Tapos babae yung sumagot sa calling. Ako po, Brad. Teacher. Yan, teacher. Hindi Okay? Brethren, sa unang point natin dito, at ano lang to 4 lang ito. Dapat natin dyan makita, bawat isa sa atin ay clearly binigyan ng gifts. Wala dito ang giftless. No? Wala dito sa atin ang giftless. Lahat sa atin ay may gift. Ito yung diversity. Magkakaiba tayo ng gifts. Kaya, meron namang ibang mga members na nagsasabi, ako, teacher ako na matagal, dapat tulad na kita. No! Huwag mong sasabihin yun. Bakit? Iba yung gift mo sa gift niya. Diba? Kung parte ka ng katawan ng Diyos, at ikaw ay nag-a-attend, nakikinig, pero hindi mo pa ginagamit ang gift mo, ito na yung time. Ito na yung challenge sa'yo. Gusto mong maging parte sa pagpapalago ng simbahan? Alamin mong gift mo. At magtulong-tulong tayo dito sa ating lokal na simbahan. Ipakilala natin si Kristo sa mundo. No? Number 2, sa pamamagitan ni Kristo, sa kanyang enabling grace, ang mga mananampalataya ay ini-equip para sa service. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Saan mo yan, Brother David, nakita? Sabi sa verse 11, and He gave some apostles, ano yung sunod? Prophets, ano yung sunod? Evangelists, ito yung nag-spread ng salita ng Diyos, ano yung sunod? Pastors, no? Paano tayo yung Brad ini-equip? Tanungin ko kayo, ano ang pagkakapare-pareho ng 4 na yan? Ano ang kanilang bukang bibig? Ang Word of God. You see that? So, paano ka i-equip? Paano ka i-equip? Sundan natin yung logical structure ng verse 11 to 12. Nagbigay siya ng mga ganito, tapos pagdating natin sa verse 12, ano yung sabi? Nagbigay siya ng mga, sa verse 11, nagbigay siya ng prophets, apostles, preachers, pastors, no? And evangelists. Para saan? Sabi sa verse 12, para ma-equip ang mga mananampalataya. Ibig sabihin, Brad, paano po ako?
gagaling? Paano ako magiging efficient? Paano ako magiging kagamit-gamit? Huwag ka nang maghanap pa. Di ba? Huwag ka nang tumingin sa ibang template, sa ibang church, o sa YouTube, o sa Google. Huwag ka nang tumingin doon. Ano ang puntahan mo? Salita ng Diyos. Kasi tinuturo doon lahat ng kailangan mo ituro. Andoon lahat ng kailangan malaman ng isang tao para malaman niya na may Diyos na magliligtas sa kanya. At ang gospel na makapagliligtas pag nalaman ng isang tao na may magliligtas para sa kanya. It means, ang salita ng Diyos ang nadala ng mga gifted man na ito, ang mag-i-equip sa mga mananampalataya para sa ministry. No? At ano ulit yung goal? For the edification and the growth of the church. Number 3, at last, sa ating point na to. Sa pangatlo, sa pamagitan ng enabling grace ng Diyos, ang mga equipped na believers, yung mga mananampalatayang naliligo sa salita ng Diyos. Okay? Pag sinabi natin equipped, hindi nun ibig sabihin na may galing, may talino, hindi. Pag sinabi natin equip, babad sa salita ng Diyos. Baguhin natin perspective natin. Paano ka mag-i-equip? Babarin mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Paano po kung magagamit sa ministry? Babarin mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Hindi ka magsasanay magsalita. Kahit magaling ka magsalita, paglabas mo doon, para ka lang tumutunog na lata, sabi ng Biblia. Bakit? Kasi hindi ang Espiritu ang nagsasalita. Sa mga preaching mo, sa pag-share mo ng gospel, hindi ang Espiritu, sarili mo. Hindi ka papakinggan ng tao. Bakit? Ang may kapangyarihan lang na dalhin ang isang kaluluwa, gisingin ng isang kaluluwa ay ang Espiritu. At paano mo malalaman yun? Kung hindi mo siya kasama at hindi ka babad sa salita ng Diyos. Kaya, gusto nyo maging effective? Gusto nyo maging efficient? Babarin mong sarili mo saan? Sa salita ng Diyos. Because number 3, through Christ's enabling grace, yung mga babad sa salita ng Diyos, equip nga babad sa salita ng Diyos, ay, sino nagpapalakas? Are empowered to serve God, which build the church. Ang nagpapalakas sa kanila, walang iba kundi sino? Si Kristo. Pansinin nyo yung sa verse 11. Ano yung unang dalawang word dyan? And He. Tingnan nyo. And He. Sino ang nagbigay? Para palakasin yung mga mananampalataya. Sino? And He. Sino yung He? Si Kristo. Siya ang nagbigay kung paano tayo lalakas. At saan tayo lalakas? Sa salita ng Diyos. Nakita po natin? Yan. Ang dahilan kung bakit ang simbahan lumalago. Kasi ang Diyos nagbibigay ng gifts at yung mga mananampalatayang nakareceive ng grasya ng Diyos, nakita yung burden ng simbahan. Uy, may kailangan dito, may kailangan dyan. Ako na po ang pupuno dyan. Mga kaibigan, ano ang sagot nyo dito sa challenge na ito? Therefore, next doon, dahil sa enabling grace ng Diyos, binigyan tayo ng tools para mag-serve sa Panginoon. At dahil din sa enabling grace ng Diyos, ang mga mananampalataya ay in-equip sa Kanyang salita. At dahil din sa enabling grace ni Kristo, na-empower tayo para buuin ang simbahan. Ano ngayon? Hindi doon nagtapos si Paul. Hindi siya nagtapos sa verse 12. Pinakita niya ang resulta at goal kung tayo ay magpapatuloy sa ganitong klaseng pagpapagamit sa Diyos. Gusto niyo lumago simbahan? Alamin niyo yung gifts niyo? Bumabad ka sa salita ng Diyos at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kailangan mo para mag-ministry. Amen po ba? Nakakasunod po ba?
Pala ka dyan, Brother David, di ako mag-ministry. Kung gusto mo mag-ministry at natatakot ka, nahihiya ka, hindi mo na kailangan pa maghanap ng ibang solusyon. Bumabad ka sa salita ng Diyos at ang Diyos ang magpupuno sa'yo. Hindi mo kailangan magtapos ng kahit anong course. Ang Diyos ang pupuno sa'yo. Mga kaibigan at kapatid, tandaan nyo yan. Binigay ni Paul ang resulta kung magpapatuloy tayo sa ganitong pag-iisip. Verse 13 and 14. Pwede mo ba dyan doon maipakita? Next. Paul showed the result of this if we continue and use our gifts to serve together. Ito yung makikita natin. Una, ito yung magiging resulta. We can reach the oneness in the faith and in the knowledge of Christ. Pag nagpatuloy tayo na magpagamit sa Panginoon, inalab natin yung gifts natin, tinatanggap natin na hindi tayo ang lakas ng simbahan, kundi ang Diyos, ang grasya ng Diyos. Darating tayo sa isang punto na maiintindihan natin, lahat tayo, magkakaisa tayo, na si Kristo talaga ang tagapagligtas, ang Lord, ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, dahil importante na makita natin dito, yung one in faith and in the knowledge of Christ. Mga kaibigan, ang goal is to be one in faith and to be one in knowledge of Christ. Darating tayo sa punto pag nagpatuloy tayo sa ganitong pag-iisip. Lahat ng membro dito, pagka tinanong ng tagalabas, sino si Kristo? Kaya niya sagutin ko sino si Kristo. Bakit? Kasi lahat tayo iisa ang pinag-uusapan. Walang ibang pinag-uusapan. Hindi natin pinag-uusapan sa pulpitong ito si brother, si sister, and so. Ang pinag-uusapan natin si Kristo. Kaya kahit yung bata, tanungin ang tagalabas, ang isasagot niya, si Kristo, binayaran niya ang iyong kasalanan. Ganun ang isasagot niya. Bakit? Kasi iisa ang ating pananampalataya sa simbahang ito. Nakukuha mo ba natin? Kaya pa nag-fellowship kayo, ilimit niyo yung mga chismisan. I-redirect nyo saan? Kay Kristo. Si Kristo ang ating dahilan, bakit tayo nandito? Siya ang pag-usapan natin, siya ang purihan natin. Nakukuha mo ba natin? It's all Christ. It's not us. It's Christ. Not only that, kung hindi, makikita rin natin dito, we can reach spiritual maturity. Ang spiritual maturity na tinutukoy dito, hindi yung, oy, grabe siya. 10 hours siya nagbabasa ng Bible every day. Uy, grabe, lakas mo ah. Di ba? 3 hours siya mag-pray. Nagaya si Kristo, dumudugo na yung kanya sa pag-pray. Ganun ba ang spiritual maturity? No. Saan pinakita ang spiritual maturity? Christ-likeness. See that? Christ-likeness. Kaya kung naunahan ka sa daanan, tapos grabe yung galit mo. Makikita dyan. Okay, mag-i-amen, tapos titingin. Okay, ganun. Makikita doon ang maturity. Christ-likeness. Ito ang goal natin. Pag nagkaisa tayo sa faith, at nagpatuloy tayo, ipagamit yung ating gifts, nagbabad tayo sa salita ng Diyos, makikilala at makikilala mo si Kristo. Ano mangyayari? Sabi ng verse 13 and 14, hindi na tayo magiging tulad ng bata. Anong klaseng bata yon? Yung bata na to ay nadadala ng kahit saan, ng mga doktrina, ng mga pandaraya, ang bilis niyang mauto. Kasi wala nga siyang alam sa salita ng Diyos. Hindi siya babad. Hindi niya pinapagamit ang kanyang sarili. Imbis na nagpapagamit siya sa church, mas doon niya pinapagamit ang gifts niya sa labas ng simbahan. Kaya hindi siya involved. Sobrang konti lang ng time niya para sa church. Pero mga kaibigan, if involved tayo sa church, makikita mo yung grace ng Diyos sa bawat isang ministry na nandito. Kahit yung mga meron tayo ngayon, yung ating transpo, akalain mo piso ang ano niyan. Piso ang halaga niyan. Kung hindi yan grasya ng Diyos, ano yan? Di ba? Mga kaibigan, ito yung isang goal. Magpatuloy ka sa Panginoon para hindi ka parang bata na tinatapon na kahit saan ng mga pandarayang ano. Itong goal natin,
we can grow in our walk and in our faith as we use our gifts from Christ and use it for Christ while following Christ. Nakuha natin yung point na yun? No? Kung gusto nyo mag-grow, sumunod ka na kay Kristo. No? Hindi mag-church. But pagkakala nyo, pag nag-church kayo, nag-grow kayo, hindi. Mag-grow ka lang kung susunod ka sa Panginoon at ibababad mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Lumakad ka na sa salita ng Diyos. Lumakad ka na kay Kristo. Ang goal na pangalawa ay ano? Is to mature in conformity to Christ. Last 2 points at magtatapos na tayo dito. Magko-conclude na tayo. Pangatlo, ano pang kaya natin maabot pag nagpatuloy tayong ipagamit ang ating gift sa Panginoon? Pangatlo, maaabot natin ito. We can reach a Christ-centered church. Isang simbahan na nakatutok kay Kristo. Na ang bawat isang miyembro ay follower ni Kristo. Serving Christ. And each other in love. Maaabot natin yan. Sabi sa verse 15, ang goal ay magkaroon ng Christ-centered church. At panghuli, ano pa ang last na maabot natin? Pag tayo ay nagpatuloy sa ganitong perspektibo, tinatanggap natin na hindi tayo ang bida sa church, si Kristo ang bida, ang grasya niya ang nagpapalakas sa atin, binababad natin ang sarili natin doon sa salita na binigay ng kanyang grasya. Sabi sa pang-apat, we can reach a Christ. Tingnan nyo to. Ano pagkakaiba ng Christ-centered at Christ-headed? Parehas yan dapat totoo sa church natin. Christ-centered, lahat ng ministry, lahat ng meron tayo, si Kristo ang pinupunto. Ang Christ-headed, lahat ng gagawin natin, si Kristo dapat ang mapupuri. Siya ang magiging rason. Where every member uses their gifts to contribute towards the growth of the church. Ano yung makikita natin doon sa verse 16? Ito yung pinakamaganda. The body is fitted together. Saktong-sakto ang fitted. Ibig sabihin ng fitted, sakto. Sa puzzle, paglagay mo ng jigsaw puzzle, sakto. Sakto siya. Pag inilagay mo siya sa ibang lugar, hindi siya sasakto doon. Meron siyang paglalagyan. Sakto, the body's members are firmly, solidly joined together. Ito yung isang matamis dyan na truth. By which every joint supplieth. Ibig sabihin nito, bawat parte ng katawan ay nagpo-provide or nagsusupply ng mahalagang bagay sa simbahan. Wala ko brad na pera, pero hindi ibig sabihin wala kang pera, wala ka nang magagawa. Meron kang maipoprovide, may ko-contribute sa pagkakaisa ng katawan sa kamalig. Bata ako, Brad, paano yan? May nako-contribute ka dito bilang isang member ng church. Sa anong paraan? Na-encourage mo kami. Di ba? Kasi nakikita namin, meron pa pala kaming tuturuan at may pagpapasensyahan pa kami. Di ba? Bawat isa, nakafocus po ito sa bawat individual, ha? Nagko-contribute ang bawat isa dito. Which according to the effective or powerful has a measure of contribution. And ang sabi niya sa pinakahuli, ang contribution na to, yun po yung nag-grow sa church. No? Ibig sabihin, kung gagampanan natin, ang gampanin natin, ang pupunuan natin, lalago ang church. Amen? Oh, nag-amen kayo, pero ang ano dyan is condition. If, kung gagampanan ninyo. No? Kung gagampanan ninyo. Hindi po yun pakikinig, hindi yun pag-attend ng church, mag-ministry ka pag Sunday, mag-encourage ka. Kausapin mo isang tao. Pakilala mo sa kanya si Kristo. Merong bata na pwede mo ipakilala ang Panginoon, bigyan mo ng panahon. Sa bahay mo, sa labas. Ikaw ang pupuno niyan. No? As we close, kinunclude to ni Paul, iba-ibang gifts, iisang church. So ano ang natutunan natin sa lahat ng pinag-usapan natin ngayon? Ang haba, di ba? Pero, na-bless naman kayo sa message. Ang haba, pero, ito, summarized version.
i-apply natin. God's salvific grace, kung pwede mong ilabas, so what can we learn? God's salvific grace is the foundation. Guardyahan natin. One Lord, one faith, one baptism, wag natin ibababa yon. Ano yung sunod? God's enabling grace is the power for growth. Anong challenge sa atin? I-maintain natin. No? I-maintain natin. Magpagamit tayo, alamin natin yung gifts natin, ano yung mga pwedeng ministries, babaharin natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. I-maintain nyo. Pero hindi sa sarili mong lakas. Be in Christ. Lumapit ka sa Panginoong Jesucristo. Kilalanin mo ang Panginoong Jesucristo. God's enabling grace is the power. And finally, yun ang ating challenge ngayon. Be in Christ, the giver of grace. Dahil kahit na ganong kakapreach natin dito, kung wala ka pa talaga kay Kristo, hindi ka pa member ng church. Kahit member ka na dito ha, hindi ka tunay na member ng church. Spiritually. Dahil wala ka kay Kristo. Ang tanging paraan para ikaw ay maging member ng simbahan, repent, magsisikap, at manampalataya ka sa grasyang binigay ng Diyos sa krus. Doon ka magsimula. The salvific grace. At saka ka pumunta, pasalamatan mo ang enabling grace ng Diyos para makapagpatuloy ka na maging parte at maging efficient na membro ng lokal na simbahan natin sa Kamaling. Mga kapatid, let's end with this. Church unity is not something we created nor work for, but is a reality grounded in God's Word. So as receivers of this grace, bilang tagatanggap lamang ng grasya, guardyahan natin ito. At ano yung huli? I-maintain. I-maintain. Wag lang tayo atin. Ito na yung challenge sa inyo. September na. Paggamit tayo sa Panginoon. Bigay ko po ay pastor para sa ating pag-end. Nasanay tayo, tatayo. Pero ngayong nakaupo kayo, pagmuni-munihan natin. Ano ang mapapansin nyo sa dalawa? Nasabi doon, guard it, maintain it. Sino ang taong ito? Ang katiwala na pinagkatiwalaan ng grasya ang siyang magme-maintain at magpapatuloy ng gawain ng Diyos. Habang tayo nakaupo, iyuko natin ating mga ulo, ipikit ating mga mata. Mayroon pala ditong lugar na ikaw lang ang sukat na sukat doon. Naglagay ang Diyos ng butas doon na ikaw lang ang sakto. Siya ang nagtawag sa iyo para ilagay ka rito. Siya ang nagdala sa iyo rito. Hindi tayo taga rito, hindi ako taga rito. Mayroong kulang dito na ikaw pala ang eksakto. Maintain it, guard it. Kaya ka pala nandito, hindi sa kung ano, kundi kayo'y pinagkatiwalaan ng grasya ng Diyos upang ang grasyang ito i-maintain upang maipasa ng maayos sa next generation. Ano ang iyong reaksyon ngayong hapon? Ano ang gagawin mo bilang katiwala ng grasya? Bilang na i-maintain mo ito? Bilang na ipagpatuloy mo ito? May gift ka pala. Hindi mo lang pinapractice, hindi mo lang hinahanap. Ang kulang na yung kumat ka na rito ngayong hapon dahil ikaw lang ang eksakto, hindi si pastor, hindi ang kapatid, hindi ang sister, kundi ikaw lang ang eksakto sa lugar na yon, kaya narito upang magamit ka ng Diyos sa kanyang mga nais. Meron pa po tayong ilang oras na titira sa 24 hours sa araw na ito. Pag uwi mo sa bahay, kung may kulang ka sa pagbababad sa salita ng Diyos, umpisa na natin. Lord, ito pala ang kailangan ko para makita ko ang aking gift. Bababad ko ang aking sarili sa Word of God. Babasahin ko ito. Papalakasin ako nito. Patatalinuhin ako nito. At babasahin ko ito. Ano ang reaction mo ngayong nalaman mo
na ito pala ang nais ng Diyos sa buhay natin bilang mga katiwala ng enabling grace, salvific grace, kung ba tayo naligtas. Kung hindi ka paligtas sa hapon ito, kung hindi ka pa konektado kay Kristo, kailangan mo ang Kristong nagliligtas, sapagkat yun ang magliligtas sa iyo at hindi ang simbahan ito, hindi ang mga kapatid dito, kundi magiging kang kasama sa simbahan kung makikilala mo ang Kristong nagliligtas at magiging mo siyang Panginoon. Bago tayo mag-close in prayer, nais mo bang tanggapin ang Panginoon bilang iyong Panginoon tagapagligtas? Ilalagay ka niya na miyembro ng kanyang katawan. Sa ating pong pagkuklose, tayo po ngayon ay tatayo na. Tayo po magsitayong lahat. Bago natin isara ang ating mga Biblia, mula kaninang umaga, na tayo po ay katiwala bilang maghahasik. At ngayon naman nakita nyo ang pinakakahalagahan kung bakit tayo ay nagtitipon at nagsisimba. Dahil pala doon sa salvific grace na binigay ng Panginoon, enabling grace na siya lang din naman nagbigay, wala naman pala tayong action. Kundi ang Panginoon lahat gumawa para magkaroon po tayo ng biyaya, awa at habag ng Diyos. Kung nais mo po ng kahabagan ng Diyos, ngayon pa lamang sabihin mo, Panginoon, kailangan kita sa puso ko. Mapapahama ko ng impero kung wala ka sa buhay ko. Ikaw po ang aking kailangan. At sa ating mga Kristiyano na, ngayong nalaman mo na ikaw pala ay katiwala, bantayan mo. Huwag mong panghinain ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kundi lalo mo pa itong hasain na magamit ka niya. As we pray, dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Salamat sa mensahero na iyong dinala. Salamat sa napagandang mensahe, Panginoon, para kami ay maunawaan namin ang kailan, ba't kami nagpupunta sa church, ba't kami kailangan magsimba. Yun pala, lahat ng mayroon kami, ikaw ang gumawa, ikaw ang nauna, wala naman pala kaming ginawa, kundi kami po ay kinahabagan mo lang at kinaawaan sa iyong biyaya. Sa ngayon pong hapon, Panginoon, amin pong dalangin, sa amin pong pag-uwi sa aming mga kanya-kanyang tahanan, magsimula kami magbubad sa iyong salita upang nang magbunga kami, sapagkat yun palang iyong inaasahan. Ultimo nga aming kapamilya, kamag-anak, makakilala sa iyo sa pamamagitan namin. Gamitin mo kami, Panginoon. Sabi ni Fanny Crosby, "Pass me not, O gently Savior." Dinggin mo po ang aming mga kahilingan. Gamitin mo rin kami. Hindi naman po kami matatalino, pero kami po ay iyong ini-enable. Binibigyan niyo kami ng kakayahan ng dahil sa iyong kapangyarihan, dahil sa iyong Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Wala kaming kakayanan. Kung ginagamit niyo po ang iba, gamitin niyo rin kami, Panginoon, sa hapong ito. I-bless mo po kami na sa pagbalik namin sa Miyerkules, sa Sunday, magampanan namin ang aming tungkulin. Mahanap namin ang aming gift. Maimbita namin ang aming mahal sa buhay, sapagkat ang pagdadagdag pala, ang pag-grow pala, kayo, Panginoon, ang gumagawa at hindi kami. Kami instrumento mo lamang. Dakilang Diyos, kahabagan niyo po kami. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa iyong kahabagan. Bigyan niyo kami ng karunungan. Babarin niyo kami, pabigatin mo kami salita. Nang yung salita ay siyang maipamuhay. Maging kaming Christ-likeness na kami lumago at kami maging mga matatatag. Ingatan niyo po kami, pagpalain niyo po kami. O dakilang Diyos, alam namin, kayo lang ay may kakayanan mag-enable at hindi namin ito kaya. Salamat po sa iyong grasya. Salamat po na kami nakapunta rito. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Wala kami magagawa kung wala ka sa buhay namin. Samahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you very much po. At hari nawa ay na-bless kayo. At wala na pa po ba tayo na miss?